Ang kwentong aswang na maririnig nyo ay naganap sa isang lugar sa Kabisayaan noong 90s. Disclaimer lang po mga kababata, di ko po intensyon siraan ang kahit anong probinsya o lugar dito sa bansa natin. Kaya hindi ko na po babanggitin at papangalanan ng lugar. Simulan na po natin. Ako po si Rogelio. Nanggaling po ang pamilya namin sa isang probinsya sa Visayas, pero sa Quiapo, Maynila kami nakatira nung mga panahon na yon. Nagtitinda kami ng mga ugat, halamang gamot at kung ano-anong medalyon at anting-anting sa harap ng simbahan ng Quiapo. Kasama ko ang nanay, tatay, lolo, ang dalawa kong nakababatang kapatid na kambal na si Robiel at Ronald. Natawagin na lang nating Viel at Onak. Bali matanda po ako sa kanila. 15 ako nun at 10 naman po sila. Buwan ng Abril ay nagbalak na umuwi ng probinsya ang pamilya namin. Ikinabigla ko yon at pinagtakhan. Mabanggit ko din po kasi na sa tanda ko, 10 taon na mula nung huling nakatapak ang pamilya namin doon. Bali ako pa lang po ang anak ng mga magulang ko noon at itong magiging unang pagkakataon na makakarating ang kambal kong mga kapatid sa probinsya namin. Kinausap kami nila nanay at sinabi niya sa amin na magbabakasyon daw kami sa probinsya namin. Sa wakas daw ay pwede na uli kaming umuwi. Tinignan ko siya ng may pagtataka at nagtanong na, "Bakit, Nay? Bawal ba tayo dati umuwi doon?" Tinignan niya ako na parang nagulat, pero ngumiti siya at nagwika ng, "Hindi. Ibig ko lang sabihin, matataon kasi na piyesta sa probinsya natin pag uwi natin. Masaya kasi doon pag ganong panahon." Nagtataka man ay di ko na lang pinansin. Nanaig din kasi sa akin ng pagkasabik na makauwi sa probinsyang sinilangan ko. Dumating nga po ang araw ng pagbiyahe namin. Tinawag muna kaming 3 magkakapatid ng lolo namin. Pumasok kami sa kwarto kung saan doon nakatago yung mga paninda namin. Inabutan kami ng isa-isa ng isang medalyon ni lolo. Binigyan din ako ng isang boteng maliit na may ugat na nakababad sa langis. At nagwika ito sa akin ng, "Apo, alam mo kung para saan yan, di ba?" Tumingin ako sa kanya ng may pagtataka. Alam ko po kung para saan itong mga binigay sa amin, pero bakit niya kami bibigyan nito? Ang medalyon po kasi ay pangontra sa magtatangka sa buhay namin. At ang langis naman po ay ang pagkakaalam ko may kinalaman sa aswang. Bale di ko po sigurado yung sa langis dahil kahit may ganun kami sa paninda namin ay wala naman talaga akong nakitang bumili nito. Basta bubula daw ito kapag may malapit na aswang. Yun ang pagkakaalam ko. Tumayo nga si lolo, sabay inaya niya na kaming lumabas para bumiyahe. Naging banayad naman ang naging paglalakbay namin. Tuwang-tuwa ang mga kapatid ko sa pagsakay namin sa barko. Kalmado naman ang alon ng dagat at walang naging aberya. Nang makababa na kami sa pier, ay natanaw ko ang isang pamilyar na muka na sumalubong sa amin. Si Kuya Anding. Bale tiyo ko siya dahil kapatid siya ni nanay, pero Kuya Anding ang tawag ko sa kanya. Malapit kasi ako sa kanya dahil nagkakasundo kami sa maraming bagay, tulad ng pag-aalaga ng hayop at sa mga halaman.
Paminsan-minsan ay lumuluwas siya sa Maynila at tumutuloy sa amin. Siya din po kasi ang nagdadala ng mga paninda naming halamang ugat o dahon na panggamot. Matapos niya kaming batiin ng magkakapatid ay lumapit siya kay nanay at tatay. Narinig kong sinabi niya na, "Safe na sa barangay natin, ate. Ilang taon nang walang pag-atake." Kumunot yung noo ko sa narinig ko pero binaliwala ko. Siguro dahil na din sa pagod sa biyahe. Sumakay na kami sa daladala ni Kuya Anding na parang pampasaherong jeep na tingin ko ay ginagamit pang deliver ng gulay. Ilang oras pa nga ang naging biyahe at nakarating na kami sa isang bayan na may mga banderita sa bungad. Pagpasok namin ay nadaanan namin ng plaza. May nakatayong peryahan sa gilid at kasalukuyang may binubuo na stage dito at nabasa ko na magkakaroon daw ng singing contest sa gabi ng mismong pista. Agad akong nagsabi kay nanay na kung pwede ba kami pumunta ni Biel at Onak dito para panoorin ang singing contest at magperya na rin. Tumingin muna si nanay kay tatay at nagsabing pag-iisipan muna namin at baka maligaw pa kayo. Malayo pa ang bahay natin dito. Napag-alaman ko nga po na aabot pa pala sa ilang minuto mula sa bayan ang kailangan namin tahakin bago ang mismong baryo namin. Dumaan pa kami sa isang parang kagubatan bago namin ito marating. Pagkababa ng sasakyan ay sinalubong na kami kaagad ng iba naming kamag-anak. Karamihan sa kanila ay hindi na pamilyar sa akin. Pero syempre nagmano pa din kami nila Biel at Onak. Gabi na po noon at inabot kami ng halos isang buong araw sa biyahe. Pagtapos ng konting kamustahan at hapunan ay natulog na kami. Kinabukasan, bisperas na po ng araw ng pista ay naabutan kong naghahanda si Kuya Anding para umalis. Pero sa pagkakataong ito ay tricycle ang gagamitin niya. Agad ako humabol at nagsabing, "Saan ka pupunta, kuya? Sama ko." Agad naman ding humabol ang dalawa kong kapatid at nagsabing gusto din nila sumama. Napakamot na lang sa ulo si Kuya Anding sabay sabing, "Mamamalengke ako para sa piyesta. Siguraduhin nyo lang natutulungan nyo akong magbitbit ha. Baka kung san-san lang kayo gumala, mayari pa ako kay ate." Pabiriw pa niyang wika. Sumakay na nga kami ng tricycle at bumiyahe pa bayan. Nakarating na nga kami sa palengke at nagsimula na nga kaming mamili. Nang medyo madami na kaming napamili ay napagpasyahan naming magkakapatid na maghintay na lang sa tricycle. Napagod na kasi kami bukod pa dun. Di namin ina-expect na marami palang ipapamili si Kuya Anding at napakadami naming buhat. Kasalukuyan akong nakaupo sa upuan ng tricycle nang mapansin kong nawawala sila Biel at Onak. Nakaramdam ako ng pag-aalala at agad kong binalikan sa loob. Ilang sandali pa nga ay nakita ko sila sa bandang likod ng palengke. Tinatanaw ko sila at nakita ko na parang may kinakausap silang matandang babae. Puting-puti ang mahaba nitong buhok na halos umabot na sa likod ng tuhod nito. May dala itong bilao na may lamang putol-putol na karne. Nang makita ko ito ay agad itong tumalikod at naglakad. Tinanong ko sila Biel at Ona kung sino yun. Ang sinagot lang nila ay nagpatulong daw ito sa kanila na bitbitin ng dala-dala nitong bayong papunta sa likod ng palengke. At nang makarating nga sila ay huminto na ito.
Sinabi niya ng kaya niya na at nagpasalamat na lang sa kanila. Itinuro nito ang isang barong-barong na tanaw mula sa kinalalagyan namin. At niyaya sila nito bukas para kumain sa ihahanda nito para sa kapistahan. Wala naman akong nakikitang mali at pinuri ko pa nga ang dalawa sa pagiging good Samaritan. Inaya ko sila na bumalik na sa tricycle nang mapahinto ko sa paglalakad. Nakapako sa bulsa ng 6-packet ko ang bote ng langis na binigay ni Lolo. Mainit ito at parang nagkaroon pa ng mga bula-bula. Pero nawala ang pansin ko dito nang marinig ko ang boses ni Kuya Anding. "Rogie, saan ba kayo nagpunta? Kinabahan ako nun ah." Para akong naalimpungata nun at sinagot ko na lang siyang, "Ay wala kuya, naglibot-libot lang kami ni Biel at Ona." Bumalik na nga kami sa tricycle para umuwi. Habang pabalik nga kami at nasa kalsada na sa bandang gubat, napansin ko sa di kalayuan ng isang matandang babae na may bitbit na kahoy. Minukaan ko ito at habang nakatingin siya sa amin nang medyo nakayuko, nanlaki ang mga mata ko dahil ito yung matanda na tinulungan ng kambal. Pero paano siya nakarating kaagad dito kami nga na nakatricycle inabot pa ng ilang minuto para makarating sa bandang yun. Tinuro ko ito kay Kuya Anding. Sa likod kasi ako ng driver nakaupo at nilingon niya naman. Laking gulat ko nang wala na dun yung matanda. Napakamot na lang ako sa ulo sa pagtataka. Baka namalikmata lang ako. Sinabihan na lang ako ni Kuya na wag akong turo ng turo sa gubat dahil baka daw manuno ako. Napangisi na nga lang ako. Nakauwi nga kami sa bahay at naging normal ang buong araw. Kinagabihan, masayang naghanda at tumulong sila nanay at tatay sa mga nagluluto ng pagkain. Unang beses ko maranasan ang piyesta sa probinsya. Sa likod pala ng bahay madalas niluluto ang mga ulam na panghanda. Malalaking kawa ang pinaglulutuan at malalaking kahoy ang ginagamit na panggatong. Tumambay kaming magkakapatid sa likod ng bahay. Payapa ang gabi sa probinsya. Tahimik at sariwa ang hangin. Malayong malayo sa lugar namin sa Maynila. Kasalukuyan nga akong nakahiga at nakikipagtawanan sa kwentuhan naming magkakapatid nang makaamoy ako ng medyo masangsang. Parang pinaghalong isda at tain ng manok. Napatingin ako sa bandang kawayanan at may naaninag akong parang mga ilaw na pula. Ilang saglit pa, nasinagan ito ng liwanag ng buwan at nangilabot ako nang mapagtanto ko na mata ito ng isang tao. Di ko lubos na maaninag kung sino pero ramdam ko na pinagmamasdan niya kami. Nawiwirdohan man ay di ko na lang binigyang pansin. Agad kong inaya ang mga kapatid ko na pumasok sa loob ng bahay at matulog na. Mabanggit ko lang po pala na sa mga panahon na yun ay hindi ako paniwalain sa mga aswang o kahit pa sa ibang elemento. Ito ay kahit merong kinalaman dito ang mga paninda namin. Kumbaga ay sumusunod lang ako madalas kila lolo sa mga pinaniniwalaan nila. Balik na po tayo sa kwento. Kinaumagahan nang magising ako, naabutan kong may mga bisita na. Kumakain sila sa harap ng bahay. Naglagay kasi doon ng mahabang lamesa at doon sila lahat kumakain. Maghapon nga po ay ganun ang sitwasyon. Kahit pa nga po sa tingin ko ay hindi kilala nila nanay at lolo, ay inaaya nilang kumain. Kinahaponan nga,
Tulad ng plano ay nagpaalam kami kila nanay upang pumunta sa bayan para manood ng singing contest at magperya na rin. Pinayagan naman kami sa kondisyong sasamahan kami ni Tio Anding. Pumayag naman si Kuya Anding na samahan kami at nagsabing meron din siyang pupuntahan na kaibigan sa bayan. Bali ganun nga po ang nangyari, nagbiyahe kami papuntang bayan gamit ang tricycle. Nakarating kami sa plaza ng dapit hapon at hindi pa nagsisimula ang singing contest, kaya nagperya na lang muna kaming tatlo. Medyo padilim na nun at nagpaalam si Kuya Anding na dadaan muna siya sa mga kaibigan niya dito na nakatira rin sa bayan. Wag daw kaming lalayo sa plaza dahil dito niya din kami susunduin. Naging masaya ang pagpeperya namin. Sumakay kami sa mga rides. Maski nga ako na binata na ay di ko mapigilang humiyaw at humalakhak. Nakaramdam nga ako ng pagod at gutom kaya nagpresenta ako na bumili ng snack sa aming tatlo. Iniwan ko sila sa tapat ng rides na Ferris wheel at sinabihang maghintay dito. Kasalukuyan nga akong bumibili ng popcorn nang lumingon ako sa kung nasaan sila. Tanaw pa din kasi mula dito ang pwesto nila. Napansin kong may kausap silang nakabelong babae. Tumalikod lang ako saglit at pagtingin ko muli sa kanila ay wala na sila. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Tumakbo ko sa pinipwestohan nila. Wala sila sa paligid. Tinakbo ko ang palibot ng buong perya pero wala talaga. Napahawak ako sa medalyon at hindi ko magpaliwanag kung bakit, pero pumasok sa isip ko yung matandang tinulungan ng kambal kahapon. Kinutuban ako na siya yung kausap ng mga kapatid ko kanina bago sila mawala. Tumakbo ko palabas sa peryahan at saktong nakita ko si Kuya Anding. Humahangos akong sinabi sa kanya ang nangyari. Agad naman nanlaki ang mga mata nito na para bang may naalala. Agad siyang tumakbo sa nakaparadang tricycle. Kinuha nito ang isang itak at sinabing ituro ko kung nasa sa tingin kong bahay ng matanda. Pumunta kami sa likod ng palengke. Dahan-dahang naming tinungo ang bahay ng matanda na tinuro ng kambal. Nang marating namin ang bahay, pinayuko ako ni Kuya at sinenyas ang huwag maingay. Lumakad siya papunta sa pintuan at kinatok niya ito. Bumukas naman ito at narinig kong tinanong ni Kuya ang tao sa loob. Andiyan ang mga pamangking ko, di ba? Sumagot naman ang kausap niya na, wala dito, umalis ka na. Sabay sarado sa pinto. Pero pinigilan ni Kuya Anding ang pagsarado nito at itinulak ang pinto. Biel, onak, umuwi na tayo. Sa pagkakataong yun ay tumayo na ako sa pinagtataguan ko at lumapit sa bahay. Sobrang sangsang ng amoy sa loob nito. Nakita kong inaakay ni Kuya Anding ang mga kapatid ko na sa pagkakataong yun ay tulalang nakaupo sa hapag. Luminga-linga ako sa loob ng bahay at napansin kong halos walang gamit ang loob nito. Para bang abandonado na din. Napansin ko din na nawawala yung matanda. Sinabihan ako ni Kuya na tig-isa naming akayin ng mga kapatid ko na hanggang sa mga oras na yon ay tulala pa din at hindi nagsasalita. Inakay nga namin sila pabalik
at agad pinaandar ni Kuya Anding ang tricycle. Nung nasa bandang kagubatan na kami, nakaramdam ako bigla ng kaba. Nanlaki ang mga mata ko nang mula sa likod namin papalapit, nakarinig ako ng malakas na pagaspas nang sa tingin ko ay pakpak. Para itong tunog ng lona na pinapagpag. Bumaling ako kay Kuya Anding at nagwikang, "Kuya, may malalaking ibon ba dito sa probinsya?" Sumagot lang siya sa akin ng, "Hugutin mo yung itak dyan sa gilid, Roji. Bilis!" Sinunod ko naman siya. Ngayon, alam ko na kung anong nangyayari. Sa pagkakataong yun, nagsimula ko ng maaninag ang isang parang paniki na humahabol sa amin mula sa likod. Palaki ito ng palaki dahil lumalapit ang distansya nito sa amin. At nang maaninag ko na ang itsura nito dahil sa ilaw ng brake light ng tricycle namin, napasigaw ako. Kitang-kita ko ang tila isang malaking paniki na may ulo at braso ng isang tao. Mahaba ang nagtatayo ang mga buhok nito. May malalaking mga pakpak na pinapagaspas niya para makalipad. Unti-unti nitong inaabot ang sidecar namin kung saan nakapwesto ang kambal. Nanigas ang katawan ko na parang di ko na magalaw sa sobrang takot. Natauhan nga lang ako nang sigawan ako ni Kuya na, "Roji, itakin mo na! Kukunin niya sila Biel!" Doon pa lang ako nagkaroon ng biglang lakas ng loob. Winasiwas ko dito ang itak. Inangilan ako nito pero tinuloy ko pa din. Naramdaman ko nga na natamaan ko ang bandang braso niya at dahil nga dito bumitaw siya sa pagkakahawak sa sidecar. Unti-unti siyang bumagal sa paglipad hanggang sa naiwan na namin siya at nakalayo na. Hinataw palalo ni Kuya Anding ang tricycle. Nakahinga ko ng maluwag nang marating na namin ang baryo namin. Agad namin inakay ang kambal papasok sa bahay. Alalang-alala sila nanay at tatay. Gumawa kagad sila lolo at tiyo Anding ng gamot dahil nga hanggang ngayon ay tulala pa din ang magkapatid. Sa awa naman ng Diyos ay pagtapos ng ilang minuto, nagising na sila sa pagkakatulala. Minabuti na lang namin na magpahinga na muna at bukas na lang pag-usapan ng lahat. Sila tatay, lolo at Kuya Anding naman ay nagbantay sa amin magdamag. Kinaumagahan nga, pagising namin, tinawag kami nila nanay para kausapin sa sala. Andun sila tiyo Anding at lolo. Umupo nga kaming tatlong magkakapatid at nagsimulang magsalita si nanay. Bale ganito po yung sinabi niya sa amin. 10 taon na nga ang lumipas nang ipagbuntis ni nanay si Biel at Onak. Dito kami nakatira nun sa probinsya. Maayos naman ang mga unang buwan ng pagbubuntis ni nanay hanggang sa ika-6 na buwan nagsimula silang gambalain ng mga kalabog sa bubong. Hanggang sa isang gabi, lumabas si tatay nang hindi niya namatiis ang ingay sa bubong. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang malaking paniki na dumudukdok sa bubong ng bahay. Sinigawan niya ito at binato. Agad itong lumipad palayo. Agad ding lumabas sila lolo at tinugis nila yung nilalang. Ilang araw pang lumipas, naulit pa ng naulit ito. Bukod pa doon, may mga pag-atake na rin sa baryo na nagaganap kahit pa sa mga batang naglalaro lang paggabi.
Pare-pareha sila ng description. Kaya nalaman nila na isa itong uri ng aswang. Isang manananggal. Dahil nga dito, nagdesisyon sila nanay at tatay na pumunta na lang ng Maynila. Ayaw nila ipagsapalaran ang buhay ng magiging kapatid ko. Bali yun palang naging dahilan kung bakit kami umalis ng probinsya 10 taon na ang nakakalipas. Si Lolo naman ay pinaliwanag sa amin na yun ang dahilan kung bakit niya kami binigyan ng medalyon na proteksyon. Napag-alaman ko din po na hindi pala sinusuot ng mga kapatid ko yung medalyon, kaya pala nalalapitan sila nung nilalang. Nung umaga din po na yon ay napagdesisyon na ng pamilya namin na umuwi na ng Maynila. Nagpaalam kami kila Kuya Anding at pinangako namin magkakapatid na babalik pa din kami dito. Bali ilang beses pa nga po kami bumalik sa probinsyang yon. At nagkaroon pa kami ng ilang karanasan, pero siguro next time ko na lang ikikwento. Bale hanggang dito na lang po muna. Sana kahit papano nagustuhan nyo ang kwento ng karanasan ko at ng pamilya ko. Nang minsang inaswang kami nung nakipiesta kami sa probinsya. Mga kababata, ang Tagalog Horror Channel na ito ay magiging eksklusibo para sa mga katatakutang naganap ng 90s at early 2000. Sa ngayon, ang mga kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hango pa lang sa mga storyang naririnig ko sa mga kakilala ko at kapwa ko batang 90s. Pero sana suportahan nyo pa rin ako. Maraming salamat!